Mga kapalarista, welcome po dito sa ating bagong YouTube channel. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe po muna para mas marami pa tayong mapag-usapan. Ngayon pag-usapan natin itong panibagong karma o panibagong pagsubok sa buhay nitong si Harry Roque. Dahil kung matatandaan natin, talagang sunod-sunod na dilubyo at kamalasan ang inaabot nitong si Harry Roque. Dahil kung hindi naman talaga natin may tatanggi, ito ay talagang nagtatago na ngayon sa batas. Dahil pinaghahanap na to ng kapulisan para ma-contempt doon sa Kongreso. Dahil sa hindi niya pagsusumite at hindi niya pagpapaliwanag kung paano yumaman o lumaki yung kanyang kayamanan sa loob ng 3 taon. Yan lang naman talagang napakasimple. Kung tutuusin, napakasimple. Ipaliwanag lang niya kung paano lumobo yung kanyang kaperahan, yung kanyang kayamanan sa loob ng 3 taon. Pero bakit hindi niya maipaliwanag? Bakit ayaw niyang ipaliwanag at mas ginusto niya pang magtago? Kasi nga, baka naman merong anomalya, di ba? Ngayon, itong panibagong pagsubok o panibagong kamalasan o panibagong karma ni Roque, dumating sa kanya ngayon. Dahil isang abogado na dati niyang kaibigan, si Attorney Melvin Matibag, nag-file doon sa Korte Suprema ng disbarment para rito kay Harry Roque. Dahil sa mga pinagagawa niya na hindi daw angkop para sa isang abogado. Yan ang panibagong karma niya. Ngayon, kapag naaprubahan yan, kapag nag-positive yan at matanggalan siya ng lisensya, hindi na sa ngayon abogado. At mas mahihirapan siyang ipagtanggol ang sarili niya niyan. Kasi hindi na siya attorney. Kaya kung ako dito kay Harry Roque, habang maaga pa, habang hindi pa lubos-lubusan yung karma niya, sagutin niya na lahat ng mga aligasyon sa kanya. Kasi parang si Kibuloy lang yan eh. Kung walang kasalanan, bakit nagtatago? Ganon din yan. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, nawala lahat ng bilib ko rito kay Harry Roque. Dati matapang to di ba? Talagang palaban to Pero simula nung hindi nabigyan ng posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, bumaliktad na. At bumanat-banat na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, unlimited naman yung karma na dumarating at kamalasan sa buhay niya. Di ba? Kaya yan talaga ang nagpapatunay na hindi talaga natutulog yung Diyos. Kasi kung titingnan natin si Pangulong Bongbong Marcos, walang kalaban-laban sa kanila. Kung banatan nila, kung sira-siraan nila, ganun-ganun na lang. O anong kapalit? Di isa-isa silang pinaghahanap ngayon ng batas at ikukulong. Yan kasi ang problema. Yan ang problema. Kapag may ginawa kang anomalya, kapag may ginawa kang kalokohan, at hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo kayang harapin, magtatago ka na lang. Kaya abangan pa natin mga kababayan kung ano pa yung susunod na karma o kamalasan na darating sa buhay nitong si Harry Roque. Di ba? Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Pagsubok ba to sa buhay ni Harry Roque? Kamalasan ba to o panibagong karma? I-comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.